Kaya hindi na dito mga motor Sniper 155 at naka-pro taper na radiator. So mga boss, ang concern ni sir dito ay nag-overheat yung motor niya. Then nakita natin nag-agos yung coolant dito. So malamang sa malamang umangat itong bracket. So last time nag-repair na rin tayo ng ganito dito. So ngayon bago natin gawin, kailangan i-leak test natin muna siya. No? So malaman natin kung nasaan yung singawan o kung saan nabilit yung coolant. So, dito nga natin nakita may naagos. Pero syempre kailangan ma-clear natin kung saan nagagaling talaga. No? So yun, gari tayo ng tubig sa timba. Then hawakan dito ni RJ, tapos ako dito. Then hangin na natin dito. So nako-cover niya yung yung hahanapin natin. Check natin mga boss. Ayun oh, kita nyo agad. Oh, yun. Takpe. Sa'yo makita yung boss sa bandang doon, turo mo Jay. Ayun. Yan oh, maliliit lang siya pero Okay. yun oh, Ito. sa bracket. So ganun lang, pag mag-test kayo ng radiator, no? Kailangan nyo lang ng panghangin. So pag nasa bahay kayo at wala kayo panghangin, pwede nyo hipan dito, lagyan nyo lang ng hose, tapos may nakahawak dito sa radiator, then nakalublog to sa, mas maganda kung malapad yung balde para ma-identify nyo agad kung nasaan yung leak. So ngayon, confirm, nandito siya. So ano nga bang paraan para ito ay masolusyonan natin? Simple lang, hindi lang kayo ng epoxy, steel epoxy, pwede na yun mga boss. So ito, finally, confirm kung nasaan yung butas at tatapalan natin ng epoxy dito. Siyempre, before kayo mag-start, kailangan nyo siyang ilihan ng kaunti para at least kumapit yung ating epoxy. So, ganun lang. Napakasimple lang mag-repair. Ang mahirap lang dito is magbaklas sa unit kasi ang dami nyung kakalagin. So, yun. Let's go. Lagyan natin ng epoxy. Cut! So, yun ito na mga boss. Didikitan na natin ng epoxy. Ito yung nabili ni GD na epoxy. Ewan ko saan yung nabili lugar yan. Saan lupa-halot ko naman ang gala yan. So, ito may kasama sa kawayan, pang-halo. So, ito yung problema niya mga boss. So, yun. Pagin natin yung mix insan. Ang ipot lang yan. Pagkaga natin. Kasi, pwede pang singutin ni RJ mamayang gabi po. Bago matulog. May-kas mo na yan, isa. Yan. Ano ba to? Hardener? Taklak? Sobrang na dami insan, more masala. Ayos yan. Ito mix natin daw. Sabi niyo, insan RJ. So pag kulay ipot na siya, saga nyo, pwede na to. Yun. Idol. So yung mga insan, medyo mahangin, kailangan apply na natin agad bago pa to mawala ng bisa. Este tumigas. Tingin ko lang, malapit sa gabi. Kaya yun, kahit nasa lata na yan. Yung lata lang, may kulang. Yung mga insan, in-apply na natin. Yan. So, gamit lang kayo ng pasakton. Para at least, pasahin yung kamay nyo bago nyo i-dampit dito para at least magkaroon ba ng may pagkapit yung ating epoxy. Ganun lang. Yan, kumapit tayo insan. So yun mga insan, natin na siya. Hintayin lang natin matuyo at yun, ay test na naman natin. So makita nyo, ganyan lang paglalagay ng mga ang ating mga epoxy. So simplihan lang at let's say sure ball tayo na natabunan natin lahat. Alright, ganyan lang pag-repair. Cut! Dito ko pala. Yeah. Okay, ito mga boss. Ayun natin ulit. Wala na. Ayan o, may pressure na. Wala na, bigyan na bula. Ayos na. Success! Boy epoxy. Yan, break natin mga boys. Yun lang. Pag may repair kayo ng ganito, epoxyhan nyo lang. Pwede pa yan, magkakaigi pa yan. Ayan, thank you.